Oh, isibol na yan. Isibol na. Oh, isibol na eh. Oh, dami nung isibol. Oh. Sumibol na din eh. Dati lagi nababasa-basa eh. Apo, tayo nga po yung naghanda ng pantanim na ube. Ito po yung naka-stock dito. Ilang araw na po, ilang linggo na. So ngayon po ay ating pong balak na gayatin, paramihin. Para nga po ating itatanim sa susunod na araw. Dahil kahapon nga po yung umulan, hindi naman po masyadong malakas. Kaya lamang yun po gusto ko ni baka sakali na umpisa ng tagulan dito. Kaya ating pong ihahanda ng ating ube. Para nga po pagka ang lupa nga po ay medyo nabasa ay ating pong itatanim na. Dahil talaga pong dry na dry ang lupa dito sa amin. Naputok na nga po ang lupa, sobrang init. So ito pong ating gagawin ito ay kumbaga sa ko ay parang tayo nga po ay nagsusugal. So, sakalit gagandang ulan ay di matutuloy po ang pagtatanim. At kung humaba mo po ang tag-araw, itatanim na rin natin at ika nga po ay pasubala na. Wala po tayong magagawa at hindi po natin hawak ang panahon. Ito po ay pinampay. Ate mo kasi isa, tumulo na. Tumubo na. So, alisin po natin itong tumbay niya. Humaba na ng suloy. Lalo ito nababasa, malapit sa gripo. Samahan pa rin na rin. Ito, pasibaw. Pali-pali sabaw. Ito. Ginuyang na. Nakakaroon ko na ito. Kali naman ang iliste. Ito pa yung may kasamahan pa sa gubat. Oh, sumuloy na. Tumuloy na. Lumaan ay mga luklok. Yung iba diyan, katulad dito. Ito ganito, hindi na natin gagayatin ito. Tamang size na ito, yan, mga ganito. Gagalawahin. Yan, yung mga napulo na. Pero po yung sipo. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Bali, limang variety po ito. So, umpisa na po natin gayatin itong pinampay. Ito ay pagbukod-bukod din natin. Kakaibang variety nga po. Ito, kasamahan po ito nito eh. Tutula. Ito po ay pagkagayat natin, i-air dry natin at i-stack natin ng mga
hanggang 5 days bago natin itanim. Para po itong pinaghiwaan natin ay matuyo. Hindi po na siya, may sprout na siya. Yan. Basta may balat, tutubo ito. Oh, ang ganda ng ano. Ang ganda ng sibol niya. Isang binihin na rin to. Kung tag-ulan, tuloy ito. Pero pagka ganito tag-araw, gusto ko ni 30%. Makakatuloy ko hindi. Ganda oh. Kinampay po itong variety na to. Yan, ang paghihiwa ay tinitingnan ng anggulo ng ating ube. Kung saan siya ihiwain. So marami po dito sa amin sa Batangas ang hindi pa nakakatanim. Unang-una nga po ako. Kaya lang inaantay nga po lang natin ay ang patak ng ulan. So talaga po ang lupa dito ay tuyong-tuyo pa. Laki dito oh. Yan, ito pong gantong purple yam ay normal lang po naman po yung may minalabas na ganyang medyo light ang kulay niya. Dahil sa yun nga po para sa doon sa mga nagko-comment na kuminsan nga daw po sila minakitang light purple. Normal lang po yung sa ube. Kahit ano pong variety niya nangyayari po sa kanya ganyan. Hindi naman po natin po pwedeng sabihin na lahat ay dark purple. Merong nalabas po na ganyang light. Puro yun nga po, isa lang pong aking kayang ipangako ay lahat po ng ating itinatanim ay edible at lahat po ay nabibenta sa market. Pero yung pong lahat ay dark, hindi ko po kayang ipangako. Dahil yun po ay nasa klima or sa panahon. Isa napapatanim ng sabi nga ng matatanda yung tagliwanag. Pero yun naman po ay lahat ay okay. Lahat po ay panggamit. Yan, pagka po nagayat natin ganyan, hayaan natin matuyo bago natin tanim. Mayroong napapalaki ang gayat, mayroong maliit. Sa 1 kilo nga po, napapalabas nating binhi ay ang maximum na nga po yung 8 piraso sa 1 kilo. Pero ang ginagawa ko po ay 4 lamang para mas malaki po ang tsansa at malaki ang posibilidad na magkaroon siya ng vine pagka po malaki ang gayat. Siyempre malaki po ang kanyang balat. Yan. Tulad yan, marami siyang pagtutubuan ng sprout or vine. Yan lang po ang pagpaparami ng ube, ng pambinhi. Kulay pa lang ikatakam-takam na.
ganda. Ang gandang pambinhi. Bilangin po natin. Talagay po natin sa crates. Ito naman po ay matutuyo na dito. Natapos po natin gayatin ang kinumpay. Atin pong bibilangin. Yan po ay i-air dry na lang natin dito sa crates. 3, 4, 5, 31, 32, 33, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58 seeds ang napalabas natin do sa yun po, isang puno lang kinuha natin noon, isang laman ng isang puno, ay laman ng isang puno na kinuha natin ng ilan nga seeds? 56, 58. O sabihin na lang natin ang maging laman ng isang seeds ay 5 kilo. So possible na makaharvest tayo next year ng 300 kilos dun sa laman ng isang puno. Ganun po kadami at kalaking mag-spread ang ating mga over crops. Yan, lalo't ganito pong mga kinampay. Yan, halos lahat naman po ng ganyang variety basta napalagay sa malambot na lupa ay talaga pong mahigpit po ang nilalaki. Huwag lang po sa mga clay loam. Ito po ang Cebu. Ito po ang Cebu. Mga bilog na ganyan. Yun nga po pala sa nagtatanong kung anong dapat gawin diya pagka nagaya. Sa amin pong experience ay yan nga po, ini-air dry lang ng 5 days. Pagkatapos pwede na pong itanim. Kung kaya naman po nakakaluwag at may budget, pwede pong ibabad nyo sa fungicide bago itanim. Mga hanggang kalahating araw, pwede po nyo ibabad sa fungicide. At pagka po na ibabad nyo, i-air dry nyo ulit. Pero kami po ay hindi po nakakaranas magbabad sa fungicide. Pagka-UV. Ang luya po. Kasi nagbababad kami. Marami pa po itong kasamahan sa gubat. Meron pa po sa ating arindo. Hindi ko na po na iuwi. Pinaklubang ko na lang po doon ng mga pinagtabasan. Hindi ko na po gagayatin sa gubat. Ban.
po yung Cebu variety. Isa. Dalawa. Isip. Ang dami naman yung Cebu. Ang ganda ng mga sibol niya, Ate Mori. Talagang ko eh. Malusog na malusog. Talaga ang medyo huli ng tanim yan dahil hindi nga po naulan. Ilaw, apat. Yan. 7, 48, 49, 50, 51, 52. 52 seed. Cebu. Sunod naman itong baliswak. Ito naman po yung baliswak. Pwede pong alisin natin itong guys. Naman po ay sisibol pa ulit. Dahil pag ito po, itinanim natin na may ganito. Stress na po ito. Kaya hihintayin na lang natin sumibol na ulit. Yan, ito naman sunod nating gagayatin ay ang variety ng luklok at saka ng limay. Haluan ito. Dahil ito po ay kinuha natin doon sa harvest natin na mga scrap. Yan, katulad ng ganitong maliliit. Hindi na natin isinama sa bentahan. Kinara na natin. Kaya ito ay haluan. May limay, luklok. Siguro may ilang piraso na napasama dito baliswak. At saka siko. Kaya ito ay mixed variety. Ito ang huling ito. Okay. Ganda. Ganda talaga ng aking tingin. Sariwa-sariwa pa yun. Ito naman pong gantong maliliit, yan, hindi na po natin gagayatin yan. Yan, ganyan. Isang binhin na po ito. Yan, mga ganito. Kala mo ibulok, pero hindi po, sariwa po yan. Yan, maganda po, kung ito itatanim natin, ganito na. Dry na siyang ganyan. Dark na dark eh. Ang mas dark talaga ay ang luklok. Pero isa lang naman ang lasa niya. Yan o. Baliswak ari eh. Halo-halo ito. Baliswak. Apat na variety pala rin halo-halo yung origin. Baliswak, limay, lukulok, at saka Cebu. Ay, bisil-bisil. Gagang kapi ang tatrabaho. Yun nga po pala sa nagre-request sa atin ng pambinhi ng ube. Ayun pahuli na ay medyo ipagpaumanhin nyo po dahil medyo nagkaroon nga po ng kakulangan ang harvest ng ube dito sa amin sa Batangas. Kahit nga po sa mga karatig lalawigan natin sa Quezon ay nagkahirapan nga po. Medyo hindi po natin napagbigyan lahat yung pahuli na umorder. Pero yung mga nauna po ay napag-ukulan natin. Kaya ipagpasensya nyo po kung hindi po natin mapapagbigyan lahat ng order nyo. Maaring next year na po kung wala po tayong makuha sa ngayon. Dahil ako po ay sa totoo ako po ay naghahanap at mga nakontak sa mga kapwa farmers
Halos na ibenta na po lahat nila. Kung mayroon man pong natitira ay pambilhin nila. Kaya malaking sorry po sa inyo dun sa mga na-order sa nang huli na hindi po natin napag-ukulan. Pero pagka po tayo nakakita ay madali naman po ang tumawag sa inyo at para po may paabot ko sa inyo na may nakita kong pambili kung sakali. Okay. Okay, sige. Yung ating i-prepare na binhi ng ube na bali 5 variety nga po. So nagkabilang po tayo sa ating seeds ng ube ng 420 pieces. Bukod pa po yung nasa gubat na hindi na po natin ay uuwi at doon na po natin gagayatin. So tinataya nga po ngayon sa season na to ang ating pong maitatayo yung mga nasa 600 pieces pati ng down. So yun po. At sana po ay loobin ng Diyos na makapagtanim tayo ng ayos, makapagpasibol, makapagpalaman at sa next year nga po ay makapag-harvest ng maganda. So bilang pagpapatunay nga po sa ating mga viewers, ito pong ube ay talaga pong napakagandang itanim. Dahil nga pong isang piraso ay posibleng maging 5 kilo ang pinakamababa. Kung maganda po ang lupa at sandilog. So, yung pong ating ube ay hindi po pwede sa mga clay loam. Talaga pong lumalamang siya ay hindi po siya lumalaki. Kaya hanggang dito na lang po ang ating video at sana po ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa pagpaparami at pagpiprepare ng binhi ng ube. Kaya sa susunod pong araw ay matunghayan nyo po ang pagtatanim namin ito at sana po ay loobin ng Diyos na tayo ay biyayaan ng magandang ulan para lahat nga po ng magsasaka dito sa Batangas, hindi lang po dito sa buong Pilipinas, ay makapagtanim na ng kanilang mga dapat itanim na inaasahan pong ma-harvest sa susunod na panahon. So hanggang dito na lang po. Maraming po salamat. God bless at ingat po tayo.